Pilipinas. Sa Frontline tonight. Bagyong Maymay na panatili ang lakas at posibleng maglandfall sa Ilocos habang ang habagat patuloy na hinihila at pinalalakas ng mga bagyo. Magkapatid patay matapos ang bagsakan ng mga bato sa Rizal. Senator Judge Amy Marcos at testigong auditor na si Roderick Wamil nagkasagutan sa impeachment trial. Mag-yes or no ka lang. Kanina ka pa inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. Habang si Senator Judge Risa Ontiveros, kinwestiyon ang reward na gamot kay Mary Grace Piatos. Ay nakatanggap ng 70,000 pesos worth ng gamot bilang pabuya. Ano po ba yung sakit niya? Bali-balitang dinala na raw sa ICC si Senator Bato de la Rosa, fake news. Baka raw panlihis lang yan sa nangyayaring impeachment. At WTA champion Alex Ayala, hindi raw itinuturing na burden o pabigat ang pressure. Bukas, panibagong laban naman ang haharapin niya. Naghahanda ang La Union dahil isa ito sa mga lugar kung saan posibleng maglandfall ang Tropical Storm Maymay. Hindi bababa sa 7 probinsya ang nasa ilalim ngayon ng Signal Number 2 dahil sa bagyo. Sa gitna ng masungit na panahon, umapela na ang provincial government na ituloy na ang nakabinbing flood control project sa probinsya. Live mula sa San Juan, La Union, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, malakas na ba ang hangin at ulan dyan? Mean Maricel, sa mga oras na ito, nasa katamtaman hanggang paminsan-minsan ay malakas na ulan ang bumubuhos dito sa malaking bahagi ng La Union, dala ng bagyong Maymay. Actually, nagsimula itong maramdaman bandang alas 5 ng hapon kanina at nagtuloy-tuloy na. Ang masaklap, sinasabayan na rin ito ng malalakas na hampas ng alon sa may mga coastal areas. Walang patid din na buhos na ulan ang nararanasan ngayong gabi. Sa mismong poblasyon, wala na halos mga tao sa lansangan. Bagamat wala pa namang baha, pero kakaunti na din ang mga motoristang bumabiyahe. Sa kabila naman ng masamang panahon, namataan pa rin namin ang ilang lalaking tuloy sa pagligo sa dagat. Di nila alintanang naglalaki ang mga along humahampas sa dalampasigan. Bago ito, ilang beses nang umikot ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa may coastal area. Yan ay para magpaalalang umiwas muna sa pagsuswimming at iba pang water activities ngayong may bagyo. Kahit nga ang surfing na sikat sa La Union, pinaiiwasan din muna ng provincial government. Samantala, nag-double time naman kaninang umaga hanggang tanghali ang maraming residente para paghandaan ang epekto ng bagyong Maymay. Pero nakiusap na rin ng mga tauhan ng barangay na lumikas na habang maaga pa. Mahirap daw kasi mag-rescue sa kasagsagan ng malakas na bagyo. May ilang agad namang sumunod gaya ng mga senior citizen. Siniguro naman ng La Union Provincial Government na nakapreposition na ang mga relief packs at iba pang food supply sa kada LGU mula pa noong Hunyo. Narito ang kanilang mga pahayag. Naranasan ko po yung typhoon Emong saka yung uwan, pero ngayon po first time ko dito sa tabing dagat. Ito po yung nasalanta last year. Kaya takot po ako nararamdaman. Kawawa naman po kasi yung mga rescuer natin pag ganitong lalo na dito sa dagat, pag tumaas na yung alon, pati yung sasakyan kawawa. Hinihiling din ng pamahalaang panlalawigan na matuloy na sana raw ang mga nabinbing mga flood control projects sa probinsya. Bukod sa silted o mababaw na kasi ang mga ilog, hindi na raw kinakaya ng ilang drainage system yung dami ng ulang bumabagsak sa lugar na nagre-resulta naman ng pagbaha. Pakinggan natin ang paliwanag ng gobernador ng probinsya. Yung volume ng tubig na bumagsak, hindi talaga ma-accommodate nung mga drainage system natin and all that. Imbes na dati parang lagoon or field, no? Because of progress, natatabunan yan and now buildings are there. So kahit pa paano, wala nang tatakbuhan yung tubig. Mean Maricel, sabi ng Office of Civil Defense Region 1, nakataas na rin ng red alert status sa buong Regional Disaster Risk Reduction and Management Council dito nga sa buong Ilocos Region. Ibig sabihin, talagang intensified. Ngayon, yung mga monitoring, reporting at interagency coordination habang mas nagiiwan pa ng epekto ang bagyong Maymay dito sa rehiyon. Maricel, Mean.
Mon, isa lang sa akin, masasabi ba natin na the worst is over dyan sa kung nasaan ka, dyan sa LU, hindi na lalakas pa yung ulan or kung lalakas man hanggang kailan? Kasi alam mo yung LU, sabi mo nga, di ba, surfing. For sure, marami dyan ngayon mga kababayan natin, baka malungkot, hindi nakakapag-surf. Yes, unahin ko na yung sa surfing, may ano, kasi nga actually yung mga surfers, yan talaga yung habol, yung mas malataas na alon, mas talagang, mas may thrill technically, sabi nga nila. Pero ngayon, ang sabi nga ng pamahalaan, they're discouraging it, no, para nga maiwasan din yung mga possible na aksidente kung may mangyari man. At pangalawa, yung inaasahan pa na maaaring lakas na maging bagyo dito sa may bandang La Union, posibleng maramdaman daw hanggang mamaya pang madaling araw. Kaya kumbaga ito, yung katamtaman na sinasabi namin hanggang malakas na buhos ang ulan, baka patikim pa lamang ito. Kanina nga umaga, talagang halos umaraw pa dito sa probinsya. Kaya nga sabi namin parang yun yung mga katagang calm before the storm. Kaya ito na, yung talagang walang tulugan na binabantayan din ngayon ng mga otoridad para masigurong maging zero casualty ang kanilang probinsya sa kasagsagan ng bagyong Maymay. Mean. Mon, 2 puntos lang. Una, yung sinasabi mo kanina na nag-ikot yung Coast Guard para warningan at i-discourage yung mga tao na lumusong pa sa dagat, it seems na hindi naman lahat nakikinig. So ano bang ginagawa nila dyan? Fino-force na ba nila na umalis dyan sa dagat to make sure na zero casualty? And pangalawa, I know preparation ngayon pero sabi mo nga baka calm before the storm lamang ito. So nagsimula na ba silang mag-evacuate? Naka-ready na ba yung mga evacuation centers? Mon? Can you hear me? O sige, mukhang naputol na yung ating linya. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Mon Gualvez. Habagat naman ang nagpapaulan sa iba pang panig ng bansa. Sa Rizal, patay ang 2 magkapatid dahil sa rock slide. Lumambot ang lupa dahil sa walang patid na ulan, kaya nagkaroon ng pagguho. Live mula sa Rodriguez, Rizal, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, nasaan na ang bangkay ng magkapatid? Mase, sa ngayon ay nananatili muna rito sa barangay ang mga kaanak ng mga nasawi. Ayon sa kanila, nasa punerarya pa ang mga labi ng mga biktima na posibleng iburol bukas. Halos hindi na makilala ang mukha ng 22 anyos na babae at 20 anyos niyang kapatid na lalaki. Kalunos-lunos ang kanilang sinapit matapos parehong mapuruhan sa ulo at magkabali-bali ang ilang parte ng kanilang katawan. Base sa investigasyon ng mga pulis, nagluluto ng tanghalian ang magkapatid sa kanilang tindahan noon nang bumagsak ang nasa isang dipang laki ng bato mula sa katabing bundok. Sa laki ng bato, wasak ang tindahan kung nasaan ang magkapatid. Ayon sa pulis, isang malakas din daw na tunog ang narinig sa lugar. Walang patid din ang ulan sa lugar dulot ng habagat, dahilan para lumambot ang lupa na siyang nagdulot nga ng pagdausdos ng bato. Ayon naman sa kapitan ng barangay, ilang insidente na rin daw ng rock slide ang dati nang naitala sa lugar. Dahil sa nangyari, hinihikayat na lumikas na ang mga residenteng nasa danger zone. Patuloy kasi ang pag-ulan, kaya't posible ang panibagong pagguho. Sa ngayon, nagpaabot na ng pinansyal na tulong ang Barangay San Rafael sa pamilya ng mga biktima. Ayon pa sa pulis, patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa bundok ng lupa malapit sa mga residente. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa inyo. Maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, nagbabadyang maglandfall sa Ilocos Province ang bagyong Maymay. Dahil dyan at sa habagat, maulan pa rin bukas sa halos buong Luzon. Ayon sa pag-asa na panatili ng bagyong Maymay, ang lakas nito sa tropical storm category habang nasa kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Sa pool nito ngayon ang Northern at Central Luzon. Nakataas ngayon ang wind signal number 2 sa buong Ilocos Province. Abra, malaking bahagi ng La Union at Cordillera Administrative Region. Ibig sabihin, posible ang malakas at delikadong hangin sa mga lugar na yan sa loob ng 24 oras.
Sa forecast ng Metro Weather, kung hindi ngayong gabi, mamayang madaling araw posibleng maglandfall ang bagyong Maymay sa Ilocos Sur o Norte. Tatawid ito ng Cagayan at posibleng humalo na lang sa hangin ng habagat na pinalakas ng Typhoon Dolphin sa labas ng bansa. Dahil sa bagyong Maymay, malakas ang ulan bukas sa mga probinsya ng Northern Luzon, lalo na sa Ilocos Sur, La Union at Cordillera Region. Damay din sa ulan ang Central Luzon. Dahil naman sa habagat, posible rin ang malakas at mayat-mayang ulan sa Mindoro Provinces, Calabarzon at Antique. Damay din sa ulan ang habagat ang Metro Manila. Posibleng tumagal ang ganyang panahon hanggang sa weekend. Kambyo naman tayo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagkasagutan sina Senator Judge Amy Marcos at ang State Auditor na testigo ng prosekusyon. Giit ng senadora, hindi si VP Sara Duterte ang accountable dahil hindi raw siya ang binayaran sa confidential funds. Ang ilang senator judge naman kinwestiyon kung bakit gamot ang pinagkagastusan sa 70,000 pesos na reward para kay Mary Grace Piatos. Giit ni Senator Judge Amy, hindi si VP Sara ang payee o nakatanggap na mga pera sa Confi funds. Kaya tanong niya, sino ang accountable official? Sa gitna niya, nagkatensyon pa sa pagitan nila at ng testigong si COA Auditor Roderick Wamil. Pakinggan natin yan. And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajardo yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to Oo oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint Unresponsive circular. po. And also po, inattest din po ni OBP yung... Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajardo lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee eh. Ang liwa-liwanag. Pero ang sinabi niyo po kanina, yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JCD Hindi lang po si... Sa kabila niyan, iginiit pa rin ni Senator Judge Amy na hindi si VP Sara ang accountable officer. Ayon daw kasi sa COA Joint Circular na pinagbabasehan ng pag-audit, ang opisyal na may kustodiya ng government funds, gaya ng Special Disbursing Officer, ang pwedeng maging accountable, lalo na kung mali ang paggasto sa pondo. Pero muli siyang tinabla ng testigong COA Auditor. Si SDO po yung accountable Hindi, officer, or. Your Honor. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang. Kanina ka pa, inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision. Asan? Po yung na-mention ko kanina. Interpretation na ninyo yun. Hindi Pinapalawak po. ninyo nandun eh. Head of office, Hindi head po of agency, or designated. Attorney Wamil, kindly avoid arguing with Senator apologies Judge for Your Honor. Marcos. Pinalika naman ni Senator Judge Risa Hontiveros ang mga biniling gamot ng OVP at DepEd bilang pabuya sa kanilang informant sa Intel operations. Natanong niya kung karaniwan daw ba ito at kung ibig sabihin daw ba nito ay may sakit palagi ang mga informant para mangailangan ng gamot. Pakinggan natin yan. Palaisipan, kung may sakit talaga yung tao, naimbestigahan niyo po ba sa ICFAO kung bakit kailangang magbigay muna sa ng intelligence information bago siya bigyan ng gamot? Natanong niyo ba kung ang gamot na yan ay para saan? Hika ba? Alta presyon ba? Hindi po. Hindi rin. And ayon po dito, si Mary Grace Piatos, ayon sa isang acknowledgement receipt, si Mary Grace Piatos ay nakatanggap ng 70,000 pesos worth ng gamot bilang pabuya. Ano po ba yung sakit niya? Hindi ko po malalaman since wala naman po dun sa document po na sinabi. Natanong naman ni Senator Judge Kiko Pangilinan kung totoo bang pinangbili nga ng gamot ang bahagi ng pera ng Confi funds. Ito ang sagot dyan ng COA Auditor. Kung sinabit po sana sa amin yung official receipt po or sales invoice, masasabi po sana namin. Pero since AR lang po sinubmit, hindi po namin masasabi. Masasabi mo ba dun sa liquidation report nila na yung 122 million worth of medicines talagang medicines ang binili? Hindi po, Your Honor. Si
Senator Judge Robin Padilla naman tinanong kung may kaalaman si Wamil sa banta umano ng terorismo sa bansa na kinakailangan ng confidential funds. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita? Sa news po, may Sa mga news. nabalitaan po ako, Your Honor. Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism? Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that. Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba? Hindi po siya investigation, evaluation po. Sunod naman na humarap bilang testigo ang isa pang state auditor sa COA na si Sailin Del Campo. Siya ang nagtuloy ng inumpisahang liquidation ni Wamil sa OVP documents simula December 2022 hanggang third quarter ng 2023. Pero naantala ang direct examination sa kanya. Hindi kasi pumayag ang depensa sa pag-stipulate o pagtanggap ng mga kopya ng acknowledgement receipts na isinumite ng OVP sa COA. Kaya para mapabilis, inalok na lang ni Prosecutor Attorney Lorna Capunan na mga dokumento na lang ng depensa ang gamitin sa paglilitis. If they do not trust the prosecution's documents or photocopies of the prosecution's documents, then we will use their documents, Your Honor, because we are certain that their documents is the same as our documents. Let's use the defense documents, Your Honor. Then they will not say, we do not trust these documents because it is their own defense documents. Maybe that will solve the problem of this court. We will use your documents, counsel. Will you still question using your own documents? Will you still question the authenticity of your own documents? Of course not, Your Honor. Okay, wag na tayong mag-compare. Thursday, Friday, manonood pa ako ng Odyssey. Basta ako nanood na. Ako Ikaw rin, ba? nanood na ako. Pati Spider-Man, Pero kompleto na ako. sabi ng mga netizens, Maricel, kailangan daw talagang ischedule ang Odyssey. So, naiintindihan ng mga netizens si Attorney Capunan. Oo, tama naman din. Pero bago natin pag-usapan at mapasaya tayo sa pag-uusap ng Odyssey, no? Alam mo kanina, nakausap namin si Attorney Tranquil Salvador. Alam natin na dati siyang abogado ng defense. Corona, impeachment time. So, una, tinanong natin yung tungkol nga dito sa sinasabing paggamit ng mga alias. Hindi ba ng OVP, ng DepEd. Pero ang sabi kasi niya, in reality, kapag ka talaga intelligence, information yung ginagather mo, may kinalaman doon sa security, talaga namang gagamit ka ng alias. So it's just a matter of kaya mo bang i-justify yung paggastos. Kaya nga daw napapag-usapan na sana isinulat yung totoong identity dun sa sealed envelope at saka doon sa accomplishment reports, pwede na yung alias. Maganda yung punto mong yan. Kasi hindi na natin to, I guess, tamang idagdag natin. Hindi na natin nasama sa report. Yung kay Senator Ping Lacson, di ba dating PNP chief? So alam niya. Sabi rin niya, tama nga, yung aliases, ginagamit talaga for intel operations. But apparently, the real names are in a vault. Apparently. Ang problema, sinasabi ni Senator Ping, walang security clearance si Attorney Wamil. Sabi niya, dapat kasi mataas ang security clearance mo bilang nag-audit ka para mabuksan mo yung vault, makita mo sino yung nasa likod ng alias. Sabi niya, kasi parang, sabi niya, ang sinasabi ni Attorney Wamil, hindi kasi po kung ano lang yun na doon sa joint circular, yung sinusunod namin. Sabi ni Senator Ping, parang ang limitado ng audit nyo, nagkakasya lang tayo sa hindi nyo alam kung totoo yung taong isinabmit sa inyong pangalan. Dahil wala kayong security clearance. Kasi nga yung ginagawa nilang basis, yung Joint Circular 15-01, na kaya pala siya 15 dahil ginawa siya noong 2015. Yes. So, doon sa mismong Joint Circular na yon, walang nakasaad tungkol dun sa paggamit ng alias. Wala. Silent. Tonet. Kaya hindi rin talaga nila malaman kung paano nga ba tayo. Baka pag humingi tayo ng real name, mabalikan din tayo dahil intent operations to, diba? And isa pang magandang ipinunto kanina, yung tungkol dun sa tanong tungkol sa conflict of interest. Hindi ba? Kasi ang pinupunto naman dyan ni Attorney Tranquil, na kapag sinabi mo kasing conflict of interest, ibig sabihin, magre-reklamo yung kliyente mo doon sa abogado. So kung walang reklamo yung kliyente mo doon sa abogado, walang conflict of interest unless akusado rin o idinimanda rin yung abogado. Tama. So yun yung paglilinaw niya kasi baka daw ma-confuse tayo pagdating doon sa kahulugan ng conflict of interest. Maganda rin, Maricel, pag-usapan yung magandang na yung na-point out ni Senator Rizon Tiveros doon sa nagtataka rin kasi kami kahapon. Bakit nga ba gamot ang pambayad sa informant?
Actually, may isa pa siyang tanong. Sabi niya, sakitin ba yung mga informant na kinukuha? may punto para naman din. kailanganin ng gamot. Oo. Yun, hindi nga rin ma-adjust, hindi nga rin malaman ng COA bakit nga ba gamot ang ginagamit na pangbayad. But apparently, malaking milyones ang binayad at pinambili ng gamot na yun. Bukod pa dun sa 70,000 kay Mary Grace Piat. Iba pa, malaki pa. Nako. Ito. Nagtatago raw si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Mindanao. Ayon mismo kay Interior Secretary John Vic Remulla. Sa gitna ito ng mga bali-balita mula pa kahapon na naaresto na raw ang senador. Ayon kay Remulla, patuloy pa rin ang kanilang pagtugis kay De La Rosa. Nakipag-ugnayan na rin ang DILG sa Department of Justice at iba pang law enforcement agency. Hindi naman nabanggit ng kalihim kung saang probinsya o bayan sa Mindanao huling namataan si Senator Bato. Narito ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. We would like to confirm categorically that as of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato. Last known location ni Senador Bato? Mindanao area. Hintayin nyo na lang. We will come up with the details as soon as possible. Sa panig naman ng DOJ, wala rin daw silang impormasyon ukol sa sinasabing pagkakaaresto kay De La Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, tanging ang mga nasa law enforcement lamang ang makakasagot kung nahuli na nga ba ang senador. Sorry for this. No? On my part, I really have no information or data. I think it's more of a law enforcement matter at this time. Wala pa ako. Completely wala. Zero ako. Sa mga nagpapakalat ng umano'y ulat na naaresto na si De La Rosa. Giiti Palace Press Officer Claire Castro, walang laman at walang konteksto ang ipinapakalat ng mga kaalyado ni De La Rosa na sina Attorney Jimmy Bondoc at dating presidential spokesperson Harry Roque ukol sa senador. Timing daw ang ginagawa nila para umano matabunan ang mga naisiwalat ng Commission on Audit kaugnay ng paggastos ng confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Diversionary tactic din aniya ang motibo ng mga kaalyado ng bise. Matatanda ang nag-post si Bondoc sa Facebook na may paparating daw na masamang balita at dapat magdasal para sa bansa. May post din si Roque na nagsasabing may nanghudas umano kay De La Rosa. May banat din si NBI Director Melvin Matibag sa mga pagpapakalat ng umano'y pagkakaaresto sa senador. We have to look into it, bakit sinasabing nahuli, pero wala talaga, no? Baka kailangan ng content. Ikaw, tatanungin ko pala, ikaw lagi nandun sa Senado. Na-check mo ba yung office? Tahimik talaga. Alam mo kasi, simula nung nangyari yung mga kaguluhan, mga barilan sa Senado, hindi na kami pwedeng tumambay dun sa floor kung nasa ng mga opisina ng mga senador. Talaga? Yes. So, naghigpit Bawal na. sila ng Yes. security after that? Kasi usual, 5th ang mga senador and then 6th yung leadership. So, mga Senate President, gano'n. Bawal na kami doon tumambay. Pupunta kami pero papaalisin kami. So hindi talaga namin alam kung may movement yung office niya. Pero you know, it happens when it happens. Parang kudeta lang yan. Diba? Ang hirap kasi mag-speculate na mag-speculate. Right. Mangyari na But siya. you know, I wonder kasi kung paano yung mga mood ba ng mga staff ni Senator Bato. Kasi syempre kung totoong, kung may basis tong information na to, I'm sure. Correct. Diba? Meron Yeah. silang negative reaction pero mukhang kalmado. Hindi ko rin masabi kasi hindi nga kami makalapit, lalo na yung impeachment. Lalong hindi kami makalapit sa mga senator and judge. So wala talaga kaming interviews. Okay, so wait and see tayo. Okay, Johnny, take it away. Showbiz tonight na tayo. Lumabas ang inner Pinay ng film singer na si Her nang kantahin niya ang OPM ballad na Maging Sino Ka Man. Kinanta ng Grammy Award-winning singer ang hit song na yan sa karaoke ng isang Pinoy restaurant sa New York. Inimbitahan pa ni Her ang iba pang customer na makising along. Ayon kay Her, go-to Filipino song daw niya ang Maging Sino Ka Man. Kasama si Her sa cast ng Pinoy-themed animated movie na Forgotten Island. May mga bound pa akong chika mamaya kaya stay lang kayo mga kapatid.
Susunod, kada litrong fuel subsidy sa mga PUV driver gagawing 12 pesos. At Alex Ayala all set na sa kanyang match sa National Bank Open sa Canada. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Good news sa mga tsuper, patutupad na sa August 15 ang mas mataas na fuel subsidy para sa mga PUV driver. Itinaas na yan sa 12 pesos per liter mula sa kasalukuyang 10 pesos per liter. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, aabot sa 1,800 pesos ang mapapakinabangan ng mga tsuper kada linggo sa tulong ng bagong discount. Inatasan din direkto na tiyaking maaabot ng tulong ang ibang sektor gaya ng mga magsasaka at mangingisda sa ilalim naman ng Uplift Assistance Program. Malugod namang tinanggap ng transport group na manibela ang tinaasang fuel discount. Pero giit nila di ito sapat at mas mainam pa rin na ipatupad ang dagdag pasahe. Panawagan din ng grupo na suspindihin ng excise tax at VAT sa petrolyo at pag-aralan ang tamang rollback. Inaabangan na ang susunod na laban ni Pinay tennis ace Alex Ayala sa National Bank Open sa Canada. Bago yan, mainit pa siyang sinalubong ng fans sa Toronto, Canada, fresh from her first and historic WTA 500 title. Sa kanyang pre-tournament press conference sa Canada, natanong si Alex kung nape-pressure siya ngayon. Say ni Alex, hindi naman daw. Instead, karangalan daw ito at paraan para suklian ang pagmamahal at suporta sa kanya. Bukas sasabak siya sa women's singles ng National Bank Open. Makakaharap ni Alex si Alicia Parks sa round of 64. Muli rin niyang makakatandem si former world number 1 at Grand Slam champion Venus Williams sa doubles versus mga pambato ng Japan at Russia. Mapapanood yan lahat ng live sa Premier Sports 2 sa Signal Channel 273 HD o via Signal Play app. Susunod, SB19 Justin at Stel naka-dance collab ang GOT7 member na si Mark. At halo-halo is life kahit pa lumindol. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. K-pop and P-pop mag-unite o P-pop and K-pop unite. Pasabog ang dance ni na GOT7 Mark Tuan and Stel at Justin ng SB19. Getting up! Sinayaw nila ang latest single ng P-pop Kings na Lawless, na para bang pwede na raw mag-sub sa SB19 si Mark. Matchy pa sila na outfit na jersey with text na Lawless. Kabilang si Mark sa K-pop group na GOT7. Serving face card ang Blackpink member na si Jennie sa cover ng Cosmopolitan USA. Siya ang mukha ng 2026 fall issue ng naturang fashion and lifestyle magazine. Sa kanyang feature story, ibinahagi ng K-pop star ang naging journey niya sa 10 years ng kanyang career. Big inspiration din daw niya ang American singer na si Rihanna. Recently lang nang mag-perform si Jennie sa Lollapalooza sa Chicago.
Siya ang kauna-unang Korean female solo artist na naging headliner ng Naturang Music Festival. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Johnny Alipoon. Happy Wednesday mga kapatid! Oy, para naman sa ating pabaong pampa-good night, safety first, pero halo-halo is life. Ay, nako, yan ang ginawa ng isang ginang ng Magkalindol sa General Santos City kanina. Nabitbit niya sa paglikas ang in-order na halo-halo sa isang restaurant. Safe naman ang kanilang grupo. Say ng maraming netizens, kahit daw sila bibit-bitin ang halo-halo. May ilan ding nagsabing mainaw raw yung pampakalma matapos ang nangyari. Tama. Totoo naman. Ang tanong ko lang naman dyan, Mase, ay nasan yung salad? Ay, alam mo, Yan siya. tanong ko din yan. Yan. In-announce mo ba talaga? Eh, di nalaman Nalaman na nila. bigay. Sorry. Salad ko. Inilihim ko na. Sorry. Mo pa. Sana hindi siya nanonood. Baka maaga na mo siya natutulog. Oo, pero alam mo, Ate Tans. Bukas ulit, baka meron pang extra. Baka meron pa naman. Sinaalala ko sa halo-halo. Oo, di ba? Parang may Baka naghahanap ganun kasi talaga kanina eh. Oo. Well, sana nasiyahan kung may kumain man. For sure meron. Oo. Oh, shucks. Okay ka lang? Okay ka pala. Na-announce. Okay ka lang. Oo. At yan po ang 30 minutos sa paghimay sa mahalagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kapatid sa Balitaan at Public Service. Sa ngalan po ni Bok Edlingao, ako po si Maricel Halil. At ako naman po si Mean Los Baños Oroseo. Walang iwanan sa Frontline Tonight.